Naririto na naman po ang mga Kristiyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos upang muling maganyayang makinig dito sa ating programang Bible Study on the Air. Tayo po ay manalangin. Ama, narito na naman po kami upang humingi sa inyo ng espiritual na pagkain at maging karapat-dapat po sana ang aming kababaan upang maintindihan namin ang mga salitang sa iyo lamang manggagaling at hindi sa kanino mang tao. Ito po ang aming hinihingi sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Narito po ang ating kapatid. Kami po ang mga Kristiyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos na nakakita sa dalisay na Kristyanismo. Tinatawag po yan sa English na pure Christianity. Napakahalaga po ang ipinakita ng Diyos sa amin tungkol sa kababaan. Napakaraming tao ang umaangkin at sinasabing sino ang hindi nakakaalam ng kababaan. Pero ayon po sa Panginoon, iba pala yung hinahanap niyang kababaan. Ito'y tumutugma sa katangian ng sanggol na hindi gumagamit ng isip at hindi marunong magdamdam. Dito po kami sinubukan ng Panginoon nang ipakita niya sa amin na hindi pala namin siya nakikilala. Kaya sa pamamagitan po ng pag-amin namin sa Kanya, nakita niya ang aming kababaan at siya ay nagpakilala sa amin. At iyan po ang unang biyayang natanggap namin sa Panginoon, ang pagpapakilala mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Katulad ng pagkakilala sa Kanya ni Simon Pedro na mababasa sa Mateo 16 mula 16 hanggang 17. Nang tanungin siya ng ating Panginoon, "Sino ako?" Ang sagot ni Simon Pedro, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." "Mapalad ka, Simon Barjonas. Hindi yan galing sa iyong laman at dugo. Galing yan sa aking Ama na nasa langit. Kung ang ipinagkakaloob ng Diyos ay himala, biyaya, kaya ang pagkakilala kay Jesucristo, ito pala ay malaking biyaya natanggap ng bawat isa sa amin, katulad ng biyayang natanggap ni Simon Pedro. At kung ang Panginoong Jesucristo ang mayroong kakayahang magbukas ng aklat, ayon sa ipinahayag niya kay Apostol Juan sa Apokalipsis Kapitulo 5, yun pala ang susing ginagamit niya sa pagbubukas, ay ipinagkaloob niya kay Simon Pedro sapagkat nakilala siya. Nakaparehong susing ipinagkaloob niya sa amin nang makilala namin siya. Dahil po nakasulat, ipinagkaloob ng Panginoong Jesucristo kay Pedro ang susi sa kalangitan. Pero ayon sa kapahayagan mismo ng Panginoong Jesucristo, ito ang susi para mabuksan ang aklat na nakita ni Apostol Juan. Sa pagkabukas ng aklat, nahayag ang katotohanan sa mga salita ng Diyos na siyang patungo sa langit. Iyan po ang nakita ni Apostol Juan sa Apokalipsis Kapitulo 5. Kaya sino pong magsasabing hindi malaking biyaya ang natanggap namin mula sa Panginoon? Kung noon ang naunawaan namin sa aklat na nakabukas, ito ay ang Biblia o banal na kasulatan na kapag binuksan, binasa, pinag-aralan, minemorya, inunawa, tinupad, akala namin nabuksan ang aklat sa amin. Pero dahil kami ay sakop pa rin noon sa John 8:19 na sinabi mismo ng Panginoong Jesucristo, "Kung kilala ninyo ako, dapat din ninyong kilala ang aking Ama." Nanatili pa lang sarado ang aklat sa amin. At iyan din ang ebidensya. Bagamat napakaraming tao ang nagbubukas sa aklat, pero iba-iba ang kanilang unawa rito, nananatili pa rin palang nakasara sa kanila ang banal na aklat. Pero ngayon, malakas po ang aming loob sapagkat nalalaman namin na mayroon kaming tangan-tangang susi at binubuksan ng Panginoong Jesucristo ang banal na aklat, ay hindi na po kayo magtataka kung bakit sa kabila ng hindi naman kami nag-aral,
sa mga Bible schools at sa mga seminaryo, pero meron po kaming ibinabahagi sa inyong mga katotohanan sa mga salita ng Diyos at hindi pa rin po kami tumitigil sa pag-anyaya sa inyo. Kung meron kayong mga katanungan, meron kayong mga puna, kami po'y naghihintay sa inyo. Bakit? Bakit malakas po ang aming loob? Dahil po nakabukas ang aklat sa pamamagitan ng susing ipinagkaloob sa amin ng Panginoong Jesucristo. At dahil po napakahalaga ng susing nanggagaling sa Panginoong Jesucristo, kaya dito po sa ating programa sa radyo, palagi po niyong naririnig sa amin, palagi po naming ibinabahagi sa inyo kung gaano kahalaga ang pagkakilala namin sa Panginoong Jesucristo, himalang galing sa Diyos at nahayag sa amin ang kanyang dalawang papel, ang papel ng Ama at ang papel ng Anak. At sa pamamagitan po nito ay pinagkalooban po niya kami ng susi kung bakit nabuksan ang katotohanan sa kanyang mga salita na siyang aming ibinabahagi po namin sa inyo. At ngayon ay nakatanggap na naman po kami ng kahilingang itinext po sa amin. Magandang hapon po. Pwede bang maging dalawa ang katotohanan? Salamat po. Sapagkat napakalawak po yata nitong ibinigay na katanungan ng ating tagapakinig, hindi po namin masyadong makuha kung ano ang ibig niyang malaman talaga. Na kung tayo ay sasagot, dalawa lang ang po pwedeng isagot. Pwede o kaya ay hindi po pwede. Subalit kami po ay labis lamang nagdidepende sa Diyos at naniniwalang ang Diyos ay lubos ang kanyang karunungan at lahat ng mga tanong ay kanyang tutugunan. Katulad po nitong natanggap naming katanungan, alam po namin na sa karunungan ng Diyos, ito ay kanyang bibigyang linaw. Kailan po ba po pwedeng maging dalawa ang katotohanan? Tignan po natin ang nangyari kay Adan at kay Eva. Nang sila ay pagbawalan ng Diyos na kumain doon sa ipinagbabawal na bunga. Ito po ang punong kahoy sa pagkakilala sa mabuti at sa masama. Ang sabi ng Panginoon, sa araw na kainin ninyo yan, kayo ay mamamatay. Subalit nang tuksohin ng dyablo si Eva, ang sabi niya, kapag kinain mo ito, hindi ka mamamatay. Ang katotohanan nga, ikaw ay magiging katulad ng Diyos. Makikilala mo ang mabuti at ang masama. Ano pong parehong katotohanan ang nakita dito? Ang sinabi ng dyablo, namatay po ba si Eva sa araw na yon nang kainin ang ipinagbabawal na bunga? Katotohanan, hindi namatay si Eva. Sino po sa mga tao ang magsasabing ang Diyos ay sinungaling at hindi katotohanan ang kanyang sinalita? Ngunit sino po sa mga tao ang magsasabing namatay nga si Eva sa araw na yon? Kaya mayroon po tayong naririnig na sinasabing hindi naman namatay si Eva at si Adan sa araw na yon. Kung sila ay namatay, di sana ay hindi na isinilang si Cain at si Abel at sana ay wala tayo ngayon. Subalit yung mga taong ang sinasabing hindi naman po pwedeng magsinungaling ang Diyos, kaya nang kainin ni Adan at ni Eva ang ipinagbabawal na bunga, sila ay namatay spiritually. Hanggang doon lamang po ang maririnig natin sa kanila bilang kanilang patunay na ang Diyos ay nagsasalita ng katotohanan. Ito po ang narinig ko sa aking mga ngaral noon. Kaya ako ay lubos na naniwala na ang ipinagbabawal na bunga, ito ay ang mansanas na hindi dapat kinain ni Eva, subalit ito ay kanilang kinain. Salungat ito doon sa ipinagbabawal ng Diyos na hindi nila ito dapat kainin. Ngunit nang ako po ay magpakababa sa harapan ng Diyos, dito ko nakita ang kahalagahan ng pagkakilala kay Jesucristo dahil ang kasunod po nito
ay ipinapaunawa niya ang kanyang salita para matanggap ko na ang salita ng Diyos lahat ay talinhaga ayon po sa Ezekiel 20:49 at gayon din sa mga awit 78:2. Na noon ay hindi ko man narinig na ipinangaral ito. Kaya sa pagkakilala ko sa Panginoong Hesukristo, doon ko pa lamang natanggap sapagkat itinuro niya na ang lahat ng salita ng Diyos ay talinhaga at doon ko pa lamang po ito pinaniwalaan. At iyong sinasabi ng aking mga ngaral na namatay si Adan at si Eva spiritually, iyon po pala ay lumalabas lang sa kanilang bibig dahil hindi man nahayag sa kanila ang tunay na dahilan ng Diyos kung bakit kanyang ipinagbawal ang punong kahoy sa pagkakilala sa mabuti at sa masama, na ngayon ay nababasa ko pa lamang ay parang nauunawaan ko na kung bakit dapat nga itong ipagbawal. Kaya nang makilala ko po ang Panginoong Hesukristo, ay dito na natanim sa aking kaisipan na walang sinumang tao na po pwedeng magpaliwanag sa mga salita ng Diyos. Kung ang Diyos ang siyang nagbigay ng kautusan, siya rin ang magbibigay ng dahilan kung bakit niya ito mahigpit na ipinag-uutos. Halimbawa, itong ipinagbawal niya kay Adan at kay Eva na hindi nila dapat kainin ang ipinagbabawal na punong kahoy sa pagkakilala sa mabuti at sa masama. Uulitin po natin itong ipinagbabawal ng Diyos. Ito ang punong kahoy sa pagkakilala sa mabuti at sa masama. Sa English, tree of knowledge of good and evil. Knowledge o karunungan para malaman ang mabuti at ang masama. Pagmuni-munihan po natin yan at aking uulit-ulitin pa rin. Ipinagbabawal ng Diyos na kainin ni Adan at ni Eva ang punong kahoy ng karunungan para malaman ang mabuti at ang masama. Bakit po mahigpit na ipinagbabawal yan ng Diyos sa kanila? Narito po ang isa sa mga dahilan bilang umpisa sa pagpapahayag ng Diyos kung bakit ito ay kanyang ipinagbabawal na sinabi ng Panginoong Hesukristo. Atin pong mababasa sa Mateo 15:19. Basahin po natin. Narito po ang Mateo 15:19. Sapagkat sa puso nang gagaling ang masasamang pag-iisip. Ano po bang bagay ang nasa tao kung saan makikita ang karunungan at ang damdamin? Hindi po ba sa kaluluwa ng tao na sa mga hayop ay wala nito dahil ang nasa kanila ay instinct lamang? Kung ganon, sa ipinagbabawal na bunga na kinain ni Adan at ni Eva, sa hindi po nalalaman ng mga tao ngayon, ay kanila rin palang ginagawa. Kung kaya sa dikta ng isip at ng damdamin, ay nalaman ng tao ang mabuti at ang masama. Pero narito po ang tanong, ang nalalaman po ba ng tao sa mabuti at sa masama ay pareho lamang sa nalalaman ng Diyos sa mabuti at sa masama? Yun po pala ang tukso ng dyablo kay Eva, na dapat gamitin ang isip at ang damdamin para malaman ang mabuti at ang masama at ikaw ay magiging katulad ng Diyos. At dito po nahimok ng dyablo o ni Satanas si Eva para sa pagkaalam sa mabuti at sa masama ay magiging katulad sila ng Diyos. Ngunit sa papaano pong paraan sila naging katulad ng Panginoon, na ito naman ay pinatotohanan din ng Diyos. Pakinggan po natin ang sinabi ng Diyos kung papanong pinatotohanan nga niya ang sinabi ng dyablo kay Eva. Basahin po natin ang Genesis 3:22
at gayon din ang versikulo 24. Genesis 3:22 hanggang dito sa 24. At sinabi ng Panginoong Diyos, narito't ang tao ay naging parang isa sa atin na nakakilala ng mabuti at ng masama, at baka ngayon iunat ang kanyang kamay at pumitas naman ang bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Dito naman po sa Genesis 3:24, ano pat itinaboy ang lalaki at tinalagay sa silanganan ng alamanan ng Eden ng mga kerubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang ingatan ang daan patungo sa kahoy ng buhay. Ano pong narinig natin kanina nang tuksohin ng dyablo si Eva? Hindi ka mamamatay kapag kinain mo yan. At tama, hindi nga namatay dahil nang kainin nila ito ay itinaboy lamang sila. At ang tukso pa rin ng dyablo kay Eva, kapag kinain mo ito, ikaw ay magiging katulad ng Diyos. Malalaman mo ang mabuti at ang masama na ngayon ay pinatotohanan naman ng Diyos. Sa pagkakain ni Eva at ni Adan sa ipinagbabawal na bunga, ay pinatotohanan nga ng Diyos na sila ay naging katulad nila. Ito ang Diyos na nagsasalita, naging katulad nila, na sa ipinahayag ng Panginoon sa paggamit ni Eva at ni Adan ng kanilang karunungan. Sila ay nagkaroon ng sariling pamantayan para makilala ang mabuti at ang masama. Sa halip na ang pamantayan ng Diyos sa mabuti at sa masama, ang dapat sana ay nasa kanila. Pero sa narinig po natin, sa ginawa nilang ito, sila ay itinaboy. Ang Diyos pala ay nagsasalita ng talinhaga. Dahil nang lalangin niya ang tao, ito ay binubuo ng katawan, kaluluwa, at ng espiritu ng Diyos. Kaya sa pagkataboy nila sa alamanan ng Eden, ito pala ang pagkawala ng espiritu ng Diyos sa tao. Kaya ano po ang nangyari? Nawala na sa kanila ang pamantayan ng Diyos sa mabuti at sa masama. Yung sariling pamantayan na lamang ng tao ang sumasa kanila. At kung papaano ipinaliwanag ng dyablo sa kanyang salita na hindi nga namatay si Adan at si Eva. Subalit ipapahayag din ng Diyos sa kanyang salita na namatay nga pala si Adan at si Eva sa araw na kinain nila ang ipinagbabawal na bunga. Paano ito patutunayan ng Diyos? Huwag po nating kalilimutan na ang Diyos ay nagsasalita ng talinhaga at dapat po natin itong tanggapin. Kung ang isang araw sa tao, ito ay binubuo lamang ng 24 oras. Subalit ang isang araw sa Diyos, ito po ang ipapahayag niya sa atin. Basahin po natin itong 2 Pedro 3:8. 2 Pedro 3:8. Datapwat huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. At dahil nga po ang Diyos ay nagsasalita ng talinhaga, sino kaya ang tatanggap nito para patotohanan ng Diyos ang kanyang sinabi na namatay nga sa araw na yon nang kainin ni Adan at ni Eva ang ipinagbabawal na bunga? At dahil sa hindi nalalaman ng tao na kanyang ginagawa itong ginawa ni Eva, sana po sa pamamagitan ng ipinahayag ng Diyos, nakita po nating lahat na ginagawa nga pala natin ito. At sino kaya ang tatanggap dito sa ipapahayag ng Diyos na sa pamamagitan ng paggamit ng isip at ng damdamin sa pagbuo sa pamantayan sa mabuti at sa masama? Ang sabi ng Diyos, silang lahat ay patay. Basahin po natin ang Kawikaan 21:16. Kawikaan 21:16. Ang tao na gumagala sa labas ng daan ng kaunawaan
magpapainga sa kapisanan ng patay. Ano po ang narinig nating sinabi ng Diyos? Ang sinumang taong hindi nauunawaan ang salita ng Diyos sa harapan ng Panginoon, siya ay patay. Ngunit ang Diyos ay nalungkot po dito dahil sa kabila ng maliwanag na niya itong sinabi, marami pa rin sa mga tao ang ayaw itong tanggapin at paniwalaan, kundi yun lamang pong kakaunti ang siyang tumanggap nito. Ngunit para ipadama ng Diyos ang kanyang labis na pagmamahal, siya ay magbibigay po ng mga patotoo para itong kanyang sinabi ay maging katotohanan. At dito makikita ng mga tao na kanilang tinatanggihan nga ang pamantayan ng Diyos sa mabuti at sa masama. Mga ginigiliw po naming tagapakinig, tanungin po natin ang ating mga mangangaral kung kailan ba nagkakasala ang tao sa kautosang huwag kang magnakaw. Pwede po ba nating itanong yon sa kanila? Ano po sa palagay ninyo? Hindi po kaya sila biglang magtaka? At kung ito ay inyong ipagpipilitan ay magagalit at sasabihin, hindi mo pa ba naunawaan anak? Kung paano ikaw ay magkakasala sa kautosang yan, hindi ka dapat magnakaw ng pera, ng kotse, ng mga ari-arian, o ng anumang material na bagay na mayroong halaga, o hindi ito sa iyo. Pero hindi po kaya yun din ang nakita ng mga eskriba at mga pariseo, mga saserdote, mga tagapagturo ng kautusan sa panahon ni Jesucristo, kaya ng kanilang mahuli yung dalawang magnanakaw, kanilang pinarusahan. Ipinako sila sa krus kasama ng Panginoong Jesucristo. Bakit ginawa po nila yon? Dahil totoong masama na kunin ang isang bagay na hindi naman sa iyo. Maliwanag yan. Dahil kung yan mismo ang gagawin nila sa iyo, ano kaya ang mararamdaman mo? Pero sa mga tanong na yan, ano po ang ginamit ng tao para kanyang maunawaan ang ipinag-utos ng Diyos? Huwag kang magnakaw. Hindi po ba ginamit ang dikta ng isip at ng damdamin para iyan ay maunawaan? Tanong, mabuti po ba yan o masama? Sino po ang magsasabing iyon ay masama? Sa makatwid, iyon ay mabuti. Dahil talaga pong napakabuti nang hindi ka magnakaw ng mga bagay na hindi naman sa iyo. Dahil sa pamamagitan po niyan, magkakaroon ng kaayusan, ng kapayapaan, pagmamalasakitan, pagtutulungan, at pagmamahalan sa mga tao. Hindi po ba napakabuti niyan? Pero sa kabila po niyan, hindi po kaya nakaligtaan nating tingnan ang Panginoong Jesucristo na kasama nilang nakapako nitong dalawang magnanakaw na nagsalita sa Mateo 5:17, ako ay dumating, hindi para sirain ang mga kautusan, kundi magbigay katuparan dito. Unquote. Kautusan sa lumang tipan. Isa po yan sa 10 utos. 8 utos, huwag kang magnakaw. Tinupad ni Jesucristo. Bakit ngayon katabi niya itong dalawang magnanakaw? Wala man tayong naririnig sa kanya na mga salitang laban doon sa dalawang magnanakaw, bagamat nung una ay tinutuya pa siya. Nasaan yung sinabi niyang tinutupad niya ang mga kautusan dahil isa nga po diyan ng huwag kang magnakaw. Atin na naman pong pagmuni-munihan ito. Napakabuti sa tao ang huwag kang magnakaw dahil hindi naman talaga dapat kunin ang isang bagay na hindi naman sa iyo. Dahil kung hahayaan po yan ay magkakagulo. Wala pong katahimikan. Subalit dahil yan ay ipinaiiral, isang mabuting kautusan,
kung kaya ang mga tao ay mayroong kapayapaan. Sila ay nasa ayos, nagmamalasakitan at nagmamahalan. Pero bakit po iba naman ang nakikita natin kay Jesucristo? Hindi po ba yan ay bunga lamang ng pamantayan ng tao sa mabuti at sa masama, sa kautosang huwag kang magnakaw? Kung ito po ay ang pamantayan lamang ng tao sa kautosang huwag kang magnakaw, mga minamahal po naming nakikinig, hindi po ba ang ating mga mangaral, ang kanilang binabasa ay ang salita ng Diyos at ito ang ipinangangaral sa mga tao? Bakit ito pong pamantayan ng Diyos tungkol sa kautosang huwag kang magnakaw? Ito ay nababasa naman dahil ito ay sinabi mismo ng Panginoong Jesucristo. Ito po ba'y ipinangaral sa inyo? Kung ito man ay ipinangaral, ano po ang narinig ninyo sa kanila? Basahin po natin itong sinabi ng Panginoong Jesucristo tungkol sa pamantayan ng Diyos sa kautosang huwag kang magnakaw. 1 Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Ito po bang salita ng Diyos na ating narinig? Ito po ba ay ipinangaral sa inyo? Dahil nung ako po ay nasa paniniwalang Katoliko, minsan naitanong ko ito sa aking mangangaral. Ang sabi niya, anak, ang ating sekta, ang siyang pintuan ng mga tupa. Yung ibang sekta, yun ang hindi pintuan ng tupa. Kaya sino mang hindi tumatanggap sa ating paniniwala, siya ay dumadaan sa ibang daan. Hindi siya dumadaan sa pintuan ng mga tupa. Kayo naman ang magtanong sa inyong mga ngaral tungkol dito. Hindi rin po kaya ganyan din ang maririnig ninyo na ang sino mang hindi tinatanggap ang doktrina ng inyong sekta, siya ang hindi dumadaan sa pintuan ng mga tupa. Pero kami po, kagaya ng inyong naririnig, kami ay palaging nagtatanong lamang sa Diyos, Panginoon, sino po ang pintuan? Noon binabasa ko na rin po ito, kung bakit pagkatapos kong makilala ang Panginoong Jesucristo, ay doon ko lang ito naunawaan. Ang sinabi niya sa 1:9, quote, ako ang pintuan, unquote. At si Jesucristong umangking siya ang pintuan, ay isinalarawan niya ang kanyang sarili. 1:14:6, quote, ako ang daan, unquote. Panginoon, noon po inaangkin ko na ring ikaw ang daan. Kaya sa tuwing ako ay dumadalangin sa Diyos, ito ay hinihingi ko sa inyong pangalan dahil kayo ang daan. Pero ngayong kayo po ay nagpakilala sa akin, ay napakaliwanag ngayon kung bakit kayo ang daan. Dahil ito po ang ipinahayag ninyo kay Pablo. Kayo po ay personal na nagpakilala sa kanya at ito ang kanyang isinulat tungkol po sa inyo. Atin pong basahin ang ipinahayag ng Diyos at isinulat naman ni Apostol Pablo sa Roma 8:29. Roma 8:29. Sapagkat yung mga nang una pa'y kanyang nakilala, ay tinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Kung ganoon, Panginoon, nagliwanag po sa akin ngayon kung bakit nakasulat na ikaw ay anak ng Diyos. Kayo pala ang aming modelo na dapat naming tularan bilang aming panganay na kapatid. Na noon ay kailanman ay hindi po ito sumagi sa aming kaisipan
dahil hindi po namin matatanggap na kayo ay aming modelo. At ipinagpatuloy po ng Panginoong Jesucristo ang isinagot niya sa akin. Ito po ay nasa Juan 14:6 pa rin. Quote, "Ako ang katotohanan." Unquote. Ito pong narinig nating inangkin ni Jesucristo. Ito ay nakita rin ni Haring David. Subalit, ang kaibahan lamang, ang kanyang tinutukoy ay ang Amang Diyos. Basahin po natin ang mga awit 31:5. Awit 31:5. Sa iyong kamay ay niabiling ko ang aking diwa. Iyong tinubos ako, O Panginoon, ikaw na Diyos ng katotohanan. Kung ganon, ito pong nakita ni Haring David na inangkin naman ni Jesucristo. Ito po ay tugma sa sinabi ni Simon Pedro kay Jesus nang sabihin niyang, "Ikaw ang Kristo." Ayon po sa Mateo 16 hanggang 17. At doon pa rin makikita nang sabihin ng Panginoong Jesucristo kay Pedro, "Mapalad ka, Simon Barjonas, hindi yan galing sa iyong laman at dugo, kundi yan ay galing sa aking Ama na nasa langit." Sa makatwid, hindi lang pala basta-basta sabihing si Jesus ang siyang Kristo, na ang tinutukoy ay ang Ama, dahil ito ay kinakailangan pa ng himalang manggagaling sa Diyos. Kaya nagliliwanag po ngayon kung bakit sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Juan 14:6, "Ako ang daan at ang katotohanan," dahil ito pala ay tumutukoy sa kanyang dalawang papel. Bilang daan, ito ang kanyang papel bilang anak. Siya ang modelo na dapat sundan bilang panganay sa magkakapatid. At nang angkinin niyang "Ako ang katotohanan," ito pala ang papel ni Jesus, ang papel ng Ama na siyang sinabi ni Haring David. Kung ganon, ito po pala ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo nang sabihin niya sa John 10:9, "Ako ang pintuan." Ito pala ay tumutukoy sa kanyang dalawang papel na ginagampanan, ang papel ng Ama at ang papel ng Anak. Kaya sa sinumang hindi nahayag sa kanila ito, ay hindi sila dumadaan sa pintuan. Sapagkat ipinapahayag po ng Diyos kung bakit siya ang daan at ang katotohanan, ay atin pong itutuloy itong sinabi niya sa Juan 14:6 nang sabihin niyang, "Ako ang buhay." Kaya kung pagdudugtungin po natin ang sinabi ni Jesucristo, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay." Ano po ba ang gusto ng Panginoong Jesucristo? Na sa pagkakilala sa Kanya, siya pala ang buhay. Ayon po sa Juan 1:14, "And the Word was made flesh and dwelleth among us," na ang tinutukoy ay ang Panginoong Jesucristo. Sa makatwid, ang Panginoong Jesucristo pala ang siyang salita. At bukod po sa siya ang salita, ayon sa Kanya, siya ang buhay. Paano po patutunayan ng Panginoong Jesucristo na siya ang buhay? At siya rin ang salita. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita para ang sinumang taong magpakumbaba ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ayon po sa 2 Korinto 3:6, ang salita o ang titik ay hindi pa pala katotohanan dahil ito ay nakamamatay. Kaya kinailangan ang kapahayagan ng Diyos o ang espiritual na mensahe ng Diyos sa kanyang salita na siyang nagbibigay buhay. Kung ganon, nang sabihin ni Jesucristo na siya ang buhay, ay tugma yon sa kanyang
anyong banal na espiritu. At kung paano po siya naging banal na espiritu, ay ganito ang kanyang naging kapahayagan. Nang sabihin ni Jesucristo, "Ako ang katotohanan," na yun pala ang kanyang pag-angkin sa kanyang papel na ama. At ayon naman sa Ezekiel 44:28, ipinangako niya ang kanyang sarili bilang mana. Kaya maliwanag na ipinahayag ito ni Jesucristo sa kanyang mga alagad at disipulo sa Juan 14:18 nang sabihin niyang, "Hindi ko kayo iiwanan ng walang tagapayo, babalikan ko kayo." At hindi lamang po yun ang kanyang ipinangako sa kanyang mga alagad. 28:20 ay sinabi niyang, "Hindi ko kayo iiwanan hanggang sa katapusan ng mundo." Huwag po nating kalilimutan na ang nagbigay ng pangako dito ay ang Panginoong Jesucristo sa kanyang papel na ama. Kaya nang siya po ay nakapako na sa ibabaw ng krus, bago po siya namatay, ay sinabi niyang, "Natupad na o natapos na." Na sa ipinangaral ng aking mga ngaral noon, na akin namang tinanggap at pinaniwalaan, natapos na raw ang paghihirap ni Jesucristo, kaya sinabi niyang natapos na. Kaya sa araw po ng Pentecost, ang pangako ni Jesucristo ay kanyang tinupad. Sino ang kanilang tinanggap sa araw ng Pentecost? Ang banal na Espiritu ang sumakanila. Maliwanag na kinuha pala ni Jesucristo sa kanyang papel na ama ang katangian ng kalapati, maamo, maramdamin, at kaaya-ayang tanggapin. Yun po pala ang tinutukoy ni Jesucristo nang sabihin niyang, "Ako ang pintuan." Kaya ang sabi pa niya, ang sinumang hindi dumadaan sa pintuan ng mga tupa, kundi dumadaan sa ibang daan, siya ay tulisan at magnanakaw. Ano po ang paliwanag ng Diyos ngayon na siya ang pintuan? Ito pala ang pagpapahayag o pagpapakilala ng Panginoong Jesucristo kung sino siya. Siya pala ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, ni Pedro, Juan, Andres at ni Pablo. Siya ang tunay na Diyos na sa hindi pagkakilala sa Kanya ay doon pala malalantad kung sino ang tulisan at ang magnanakaw. Ito po ang maliwanag na kapahayagan ng Diyos sa pamantayan ng Diyos sa kautosang huwag kang magnakaw, na siyang kautosang ipinapatupad ng mga religious leaders noon, kaya kanilang ipinapako ang dalawang magnanakaw. At nalalaman po nating lahat ng kautusan ng mga religious leaders ngayon, subalit sa ipinahayag ng Diyos, ito pala ay ang pamantayan lamang ng tao sa kautusan ng Diyos, huwag kang magnakaw, na siyang bunga ng paggamit ng isip at ng damdamin ng tao. At sino ang magsasabing hindi rin katotohanan yan? Ihambing po natin ang pamantayan ng Diyos sa kautosang huwag kang magnakaw, na sa pamantayan ng tao ay marami ang maliligtas sapagkat mabuti yan sa tao. Subalit sa pamantayan ng Diyos, kung hindi ka lamang magpapakababa, ay hindi mo makikilala si Jesucristo, dahil kinakailangan muna ang isang himalang manggagaling sa Diyos, at ito ay mangyayari kung ikaw ay magpapakababa. At doon mahahayag ang pintuan, at doon ay pupwede ng daanan ang pintuan ng mga tupa para ikaw ay hindi maging tulisan at magnanakaw.
Babalikan po natin ang katanungan. Pwede bang maging dalawa ang katotohanan? Ang pamantayan ng Diyos sa kautosang huwag kang magnakaw. Ito ay katotohanan sapagkat napakaliwanag niya pong ipinahayag sa atin sa sandaling ito na kailangan palang daanan ang pintuan ng mga tupa na ang tinutukoy ay ang tunay na pagkakilala sa Diyos. Na sa sandaling makilala ang Panginoon ay ipapaunawa niya ang kanyang salita. Na yun naman pala ang nagbibigay ng buhay. Kaya sa pamamagitan nito ay hindi mo magagawang magnakaw. Kaya kung bakit ang nakita natin sa Panginoong Jesucristo ay wala man tayong narinig na anumang salitang laban doon sa dalawang magnanakaw. Bagkus, ang nakita natin ay ibinuhos niya ang kanyang matinding galit sa mga religious leaders noon na tagapagpatupad ng mga kautusan ng Diyos. Halimbawa sa utos na huwag kang magnakaw. Ano po ang nakita natin? Maliwanag na hindi nila nakilala ang Diyos na kanilang sinasamba. Kaya sa mata ni Jesucristo, sila ang tulisan at magnanakaw. Kaya sa hindi nila pagkakilala sa Diyos, ay sinaway sila ng Panginoong Jesucristo. Basahin po natin ang 1:8:54 hanggang 55. 1:8:54 hanggang 55. Sumagot si Jesus, "Kung nilwalhati ko ang aking sarili, ang kalwalhatian ko ay walang anuman. Ang aking Amay siyang nilwalhati sa akin, na tungkol sa kanya'y sinasabi ninyo na siya inyong Diyos. At hindi nyo siya napagkilala. Ngunit nakilala ko siya, at kung aking sasabihin na hindi ko siya nakilala, ay ako'y matutulad sa inyo na sinungaling, datapat nakilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang salita." At ano po ang ipinahayag ng Diyos sa atin sa pagkakilala sa Diyos? Ang dalawang papel ni Jesucristo na hindi nila nakilala. Kung kaya sa mata ni Jesucristo, sila ang mga tulisan at magnanakaw para madama po ninyo ang galit ng Panginoon, kayo na ang magbasa sa kabuuan ng Mateo Kapitulo 23. Dito po ninyo makikita kung bakit sila ay naging tulisan at magnanakaw sa harapan ng Diyos at kung ano ang kanilang ninanakaw. At bilang patikim, atin pong babasahin itong matitindi niyang saway sa kanila. Mateo 23, versikulo 13, 15 at 33. Mateo 23, 13, 15 at sa 33 po. "Datapot sa haba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat sinasarhan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao, sapagkat kayo hindi na nagsisipasok, at ang nagsisipasok man ay ayaw ninyong bayaang makapasok. Sa haba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat yung inililibot ang dagat at ang lupa sa pag-anap ng ninyong makakampi, at kung siya'y magkagayon na, ay inyong ginagawa siyang makaibayo pang anak ng impyerno kaysa inyong sarili." Dito naman po sa Mateo 23:33, "Kayong mga ahas, kayong mga lahi ng mga ulupong, paanong mga kawawala kayo sa kahatulan ng impyerno?" Po sa Mateo 23:33, "Kayong mga ahas," o 23:33, "Kayong mga ahas, kayong mga lahi ng mga ulupong, paanong makakawala kayo sa kahatulan ng impyerno?" Ito po ang maliwanag na katotohanan sa pamantayan ng Diyos sa kanyang kautosang huwag kang magnakaw at kung bakit mahigpit niya itong ipinag-uutos at ipinapatupad. At sino po silang nakatupad sa pamantayan ng Diyos sa kanyang kautosang huwag kang magnakaw? Sa lumang tipan, ang mga propeta.
katulad ni Noe, Abraham, Isaac, Jacob, Moises, at iba pang mga propeta. Kaya hindi sila sinaway ng Diyos tulad ng saway ni Jesucristo sa 1:8:54 hanggang 55. Dahil nakilala nila ang kanilang Diyos na sinasamba. At sa kapanahunan naman ni Jesucristo, ang kanyang mga alagad tulad ni Pedro, Juan, Andres, Santiago, Pablo, lahat po ng iba pang mga alagad. Kaya katotohanan yan ay hindi po lumipas maging sa panahon natin na kami pong umaangking mga pinili ng Panginoong Jesucristo na sa pamamagitan ng pagpapakababa na palagi po ninyong naririnig sa amin. Nakilala namin ang Panginoong Jesucristo sa kanyang dalawang papel na ginagampanan ay binigyan ng Diyos ng isang dakilang himala. Kaya katulad po ng kanyang mga alagad sa bagong tipan, hindi na po kami sakop sa kanyang saway sa 1:8:19. Kung kakilala ninyo ako, dapat din ninyong kakilala ang aking Ama. Kaya hindi na po misteryoso sa amin ang tunay na Diyos. At sa pamamagitan po niyan, kaya palagi na po ninyong naririnig sa amin. Kung mayroon kayong mga puna, kung mayroon kayong mga tanong, i-text po ninyo sa amin. Yun namang pamantayan ng tao sa kautusan ng Diyos sa huwag kang magnakaw. Dahil yun lamang po ang kayang abutin ng isip ng tao. Sa pamamagitan ng udyok ng isip at ng damdamin na mabuti naman sa tao. Pero hindi naman po lilipas ang katotohanan yan kung paano kinasuklaman ng Panginoong Jesucristo ang mga religious leaders noon dahil ang kanilang ipinangangaral at ipinapatupad sa mga taong sumusunod sa kanila ay ang pamantayan lamang ng tao sa kautusan ng Diyos na huwag kang magnakaw. Ang katotohanan po yan ay hindi lilipas sa ating panahon. Ano po ang patunay ng Diyos na hindi nga lilipas ang katotohanan yan? Ano po ang naririnig natin sa mga tao patungkol sa mga salita ng Diyos? Sabi nila, kapag inunawa mo yan, ay masisira ang iyong ulo. Bakit hindi po nila nauunawaan ang mga salita ng Diyos? At kung napansin po ninyo, sa napakatagal ng panahon, ang mga theologians, wala silang ibang pinag-aaralan kung hindi ang mga salita ng Diyos. Pero kung bakit hanggang sa panahon po natin ngayon ay hindi pa sila nagkakaroon ng iisang paniniwala at unawa sa mga salita ng Diyos. Kaya ang naging bunga ay nagkawatak-watak ang Kristyanismong itinayo ng Panginoong Jesucristo. Hindi pa po ba maliwanag ngayon ang sinabi ng Diyos na sa sandaling kainin ang ipinagbabawal na bunga sa pagkakilala sa mabuti at sa masama? At doon ay lalabas ang pamantayan ng tao sa mabuti at sa masama. Kaya po, ang maliwanag na babala ng Diyos na ito ay hahantong sa kamatayan ay kanyang ipinasulat sa Kawikaan 21:16. Kawikaan 21:16. Ang tao na gumagala sa labas ng daan ng kaunawaan, magpapainga sa kapisanan ng patay. At kasunod na ibinigay na babala ng Panginoon dahil sa hindi nalalaman ng mga tao na ang kanilang dinadaanan ay patungo sa kamatayan. Kanyang sinabi na pauna pa, isang babalang dapat lamang tanggapin. Basahin po natin ang Kawikaan 14:12. Kawikaan 14:12. May daan na tila matwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyoon mga daan ng kamatayan. Ngayon pong parehong ipinahayag ng Diyos ang dalawang katotohanan, ang pamantayan ng Diyos
at ang pamantayan ng tao. Dahil tayo po ay binigyan ng Panginoon ng kalayaan, alin po sa dalawang pamantayang ito ang ating pipiliin? Ang pamantayan ng tao na mabuti naman sa tao dahil ito ay udyok ng isip at ng damdamin na ang dulot ay mabuti dahil sa pamamagitan nito may kapayapaan, may pagmamahalan, may pagmamalasakitan. Ngunit ito ay hanggang sementeryo lang o ang pamantayan ng Diyos na sa pagpapakababa ay makikilala ang tunay na Diyos at mauunawaan ang kanyang mga salita, makakadaan, pintuan ng mga tupa, na siyang patungo sa buhay na walang hanggan. Nasa atin po ngayon ang pagpapasiya kung alin sa dalawang katotohanan ito ang nais ninyong sundan. Tignan po ninyo ang karunungan ng Diyos na sa narinig natin ay dalawa nga pala ang katotohanan at ito po ay parehong inaasahan niya sa kanyang mga pinili. Kaya kung sa mga pinili ng Diyos ay kanilang tinanggap dahil nahayag sa kanila ang pamantayan mismo ng Diyos, subalit inaasahan din ng Panginoon na sa pamantayan ng Diyos sila ay napili. Kaya ang inaasahan ng Panginoon, sila ay dapat magsilbing ilaw ng sanlibutan. Pero hindi po sapat yon, dahil kinakailangan palang makita rin ng Panginoon sa kanyang mga pinili ang pamantayan ng tao na dapat din nilang tanggapin para sila naman ay maging asin ng sanlibutan. Sana po nakita natin ng malaking kaibahan kung ang tinanggap lamang ng tao ay ang pamantayan lamang ng tao at hindi tinanggap ang pamantayan ng Diyos. Ang dulot pala nito ay kapahamakan o kamatayan, gaya ng sinabi ng Diyos kay Adan at kay Eva. Subalit, kung ang naisin ng tao ay ang pamantayan ng Diyos, kagaya ng mga pinili ng Diyos sa lumang tipan, at gayon din sa mga alagad ng Panginoong Jesucristo, na sa kanila ay nahayag ang pamantayan ng Diyos at kanila itong tinanggap, subalit inaasahan ng Panginoon na dapat tanggapin din nila ang pamantayan naman ng tao. Dahil ito ang bubuo sa pagiging ilaw at pagiging asin ng sanlibutan. Dahil ang pamantayan ng tao ay mahalaga rin habang siya ay nabubuhay dito sa mundo, kailangan niya ito sa kanyang physical na buhay. Samantala, nai-record po ba ninyo itong programa natin? Para po sa ikaliligay ng Diyos, ipahiram po ninyo yan sa inyong mahal sa buhay o kaya ipadala sa mga kakilala na nasa abroad para kanilang maranasan na tayo rin pala. Kahit po sa panahon ngayon, po pwede tayong magtanong sa Diyos at kung makikita niya ang ating kababaan, lahat po ng ating mga katanungan ay tutugunan niya. Sa internet, basahin po ninyo ang mga articles natin. Narito po ang website www.purechristianity.org. Small letter lahat po yun at one word lamang. Ibalita po ninyo ito sa inyong mahal sa buhay. Ito po ng ating programa dito sa radyo ay maaari nang mapakinggan sa buong mundo sa pamamagitan po ng internet. Magpunta lamang po kayo doon sa website na www.ustream.tv/channel/GVAM. Pero ang oras na inyo pong susundan dapat ay Philippine time. Tayo po ngayon ay magpasalamat. Panginoon, marami pong salamat. Muli na naman po pinaalala sa amin kung gaano ang pagkakilala o kahalaga ang pagkakilala sa Panginoong Jesucristo
Dahil sa pamagitan lamang po nito, doon nyo ipapahayag ang inyong mga salita. At dito, makikita po namin kung ano ang pamantayan ninyo sa katotohanan. Ito ang katotohanang patungo sa buhay na walang hanggan. Ngunit ang inaasahan po ninyo sa amin sa pagtanggap sa pamantayan ninyo sa katotohanan ay dapat tanggapin ang pamantayan naman ng tao. Sa amin pong buhay ay kailangan kaming maging ilaw at kailangan kaming maging asin ng sanlibutan. Dahil sa pamagitan po nito, inaasahan ninyong hanapin namin yung mga tupang naligaw. Kung kami po ay nagiging ilaw at nagiging asin ng sanlibutan, ay madali po namin silang makikita at ito ang makapagbibigay ligaya sa inyo. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Si Kristong manunubos.